Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Happy healing morning mga kapatid! Ako po ang inyong laging kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV5 para po tugunan ang inyong hiling na gumaling. At sa ating Season 2 ng Hiling Galing, may mga makakasama po ako na lalo magpapasaya sa ating programa. Kasama dyan ang ating baby na si Ali Shubiri. Happy healing morning, Ali! Happy healing morning po, Doktora. Wow, ang ganda ng umaga ko dahil nandyan ka. At syempre, para lalong maging masarap pa rin ang ating umaga dito sa Hiling Galing, meron po tayong kasamang wellness chef sa katauhan ni Chef Tristan Encarnacion. Happy healing morning, Chef. Happy healing morning, Doktora, sa ating mga kapatid. At syempre, sa ating napaka-cute no si Ali. Ayan, kami po ang pamilyang bubuo ng inyong umaga tuwing araw ng linggo. At Chef, alam mo ba, ang topic natin ngayon ay tungkol sa pamamanhid. Pamamanhid. Saktong-sakto, Doktora, dahil nagmamanhid ng aking puso. Aba, delikado yan, Ali. Si Chef ay namamanhid na daw ang puso. Isa po yan sa mga dapat na hindi nangyayari sa atin. Dahil hindi mo malalaman ang tibok ng pag-ibig pag namamanhid ang puso mo, Chef. No? At katulad ng ibang mga tao na hanggang ngayon ay tulog pa at hindi tayo pinapansin, ibig sabihin kayo po ay may pamamanhid. At kung ano pa ang mga dapat malaman, makakatuwang ko po si Chef at si Ali para ipaliwanag ng malawakan pa kung bakit kailangan nating asikasuhin ang pamamanhid na yan. Panoorin po ninyo ito. Ang pamamanhid ay maaaring magresulta sa kawalan ng pakiramdam, kirot, pangangati at parang nakakapasong pakiramdam. Karaniwang ang mga sintomas nito ay spasm sa kalamnan, pananakit ng apektadong bahagi o pagiging sensitibo ng pandama. Maaari naman itong maging dahilan ng kahirapan sa paglakad. Ang madalas na pinagmumula ng pamamanhid ay ang pagkaipit ng ugat sa katawan. Kadalasang ang pansamantalang pamamanhid ay dulot ng mga gawaing tulad ng pag-upo na naka-ekis ang mga binte o malayo ang pagbibisikleta at matagalang hindi paggalaw. Maaari ding nangyayari ito dahil sa kondisyon sa buto na kalaunan ay nagdudulot ng pinsala sa nervous system ng katawan. Maaring ibalik ang sirkulasyon ng katawan sa pamagitan ng ehersisyo, pag-iinat, at masahe sa apektadong bahagi upang pabilisin ang pagsasaayos ng kondisyon ng pasyente. Kasama po natin ngayong umaga ang isa sa mga kapatid natin na matagal nang nakakaranas ng pamamanhid. Kukwentuhan po tayo ni Marisa de la Cruz. Opo. Happy healing morning, Marisa. Happy healing morning po, Doktora. Buti nakakapag-happy healing morning ka pa, namamanhid ka na nga. Di ba? Kailan ba nagsimula yung nararamdaman mong pamamanhid? 2 years na po. 2 taon na? Opo. Nagsimula saan? Dito po sa binti ko. Sa binti mo? Paakyat. Okay. Hanggang braso dito. Oo. Hindi ko po yan maigalaw pag uumaga. Hinihila ko po yung paa ko para lang ako makatayo. Nagsisimula sa paa? Opo. Okay. Tapos Hanggang tuhod? Opo. Umabot tuhod, na ba sa umabot. hita? Umabot na po sa hanggang likod. Hanggang balakang na? Opo. Okay. Saan pa ang nararanasan mong Dito po. pamamanhid? Dito. Sa braso hanggang dito? Opo. Okay. Sa may leeg Sa na? leeg na.
So, umakyat na hanggang balikat. Opo. Ang tanong ko, dapat alam mo kung saan galing ang pamamanhid na yan. Na-realize mo ba kung saan galing? Opo. Saan? Kasi po nung araw, palibasa po ay single mother ako. Tumanggap po ako ng paglalabada, nagtitinda ako ng banana. Ayun. So sa paglalabada, kailangan kasi para kumpleto nating mapagaling ang problema, dapat alam natin ang cause, di ba? Kasi holistic approach tayo dito sa Healing Galing. So dahil sa paglalabada, ng ilang oras naman yan? Umabot po ako hanggang tanghalian. Mula umaga hanggang tanghali, Opo. naglalaba ka. Opo. Araw-araw ba yun? Hindi naman po, 3 times a week po yun. 3 times a week. Pero talagang labanan. Okay. Sa Marami. paglalabada kasi, dapat may upuan ka. Wala Walang upuan si Marisa. So dapat po tayo matuto sa karanasan ni Marisa para hindi tayo matulad sa kanya. So, number 1, buong umaga naglalaba ka. Opo. Tapos wala pang bangkito Wala po. na inuupuan. Dali tayo dyan. Okay. Pagkatapos, kung matagal na naglalaba kang ganyan, hindi mo man lang ba nararamdaman na namimitig na nga ang binti mo? Paano po, busy ako sa paglaba, pinababayaan ko lang siya. Dinedma mo ang Dinedma ko binti po. mo. Para Kaya makatapos ngayon, humihingi siya ng pansin sa'yo. Sabi niya, huy, ayan, hindi ka na makalakad, gamutin mo na ako. Sabi na ganon. So, ramdam mo ang hirap ng nakakaranas ng pamamanhid. Opo, sobra po, umiiyak po ako. Ayun. At Sobrang hindi ka na sakit. makatanggap ng labada. Hindi na po, tumigil na po ako. Alam mo ba, Marisa, na pwede kang maglaba ng nakatayo? Di ba sa lababo, itaas mo yung planggana mo, isang posisyon na komportable ka. So, isa sa mga matututunan po natin ngayon, base sa karanasan ni Marisa, wag natin titiisin ang pamimitig, no? Dapat igagalaw-galaw yan. Alam mo, Marisa, marami kang matututunan sa episode natin ngayon dahil bisita natin mamaya ang isa sa mga naturopathic practitioners ng Healing Galing from Dasmariñas, Cavite na si Miss Ami Ilagan. Dahil siya man ay nakaranas ng ganyang kondisyon. Bago siya ma-qualify na maging naturopathic practitioner, bago ko siya tinrain dito sa Healing Galing Gamutan, ay naging pasyente din natin siya. So mamaya panoorin mo, ha? Opo. Okay mga kapatid, antabayanan po ninyo ang ilang pa mga detalye na dapat nating malaman tungkol sa pamamanhid sa pagpapatuloy po ng Healing Galing sa TV5. Sa pagbabalik ng Healing Galing, alamin kung paano makakatulong ang buhangin sa pagtanggal ng pamamanhid at antabayanan ang sagot ni Dr. E sa ating healing katanungan. Susunod na!